Baka meron ka nito sa bahay, alisin mo na. O kung meron ka nito, maging maingat at maging cautious ka sa pag-aalaga ng halamang ito. Ito po ay mula sa comment ng isa nating manonood na siya po ay nagtatanong kung totoo ba raw na kapag nag-alaga ka ng halamang gumagapang, gagapang ka rin sa hirap. Ang lahat po ay nakadepende sa taong nagtanim. Meron kang dapat alamin bago mo itanim ang mga halaman na gumagapang at mayroon talagang isang halaman na kapag naitanim ninyo sa loob ng tahanan ninyo, dapat maging cautious ka kasi pwedeng magdulot ito ng grabing kamalasan. Hindi swerte ang makukuha mo, kundi pagkaubos at entrapment. So, hindi siya maganda kapag nasa loob ng tahanan, maliban na lang kung alam mo ang ginagawa mo sa halaman na ito. At pag-uusapan na rin natin ngayon ang comment ng isang manonood. Ayon sa kanya, talakayin ang Blind Fortuna Goddess o si Goddess Fortuna. Sa mga meron ng mga pampaswerte, sa mga meron pong Blind Goddess Fortuna, dapat alam mo kung paano ninyo aalagaan at gagamitin ang pampaswerte na yan. Kasi po, pwede kang bigyan ng Goddess Fortuna ng swerte at bad luck. Depende sa kung paano mo dinala or paano mo inilagay ang pampaswerte na yan. Meron kang dapat pakatandaan at talagang tandaan mo kung ayaw mong matulad sa mga taong gumamit nito na kung kailan yumaman na sila, dito naman nila winalambahala yung pampaswerteng inilagay nila na nagdulot ng yaman sa kanila. Grabe ang naidulot na bad luck ng ginawa nilang pagwawalang bahala. Naglagay sila ng pampaswerte. Ngunit nung sila ay yumaman na, tinanggal ang pampaswerteng inilagay. Lumipas ang ilang mga pagkakataon, naranasan nila yung bad luck na naidulot ng ginawa nila. Pakatandaan po, kung kayo ay naglagay ng pampaswerte at kayo ay yumaman dahil sa pampaswerte na yan, pakaingatan ninyong maigi at huwag ninyong gayahin ang ilan. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At para po sa comment ni Ma'am tungkol po sa kanyang business, ano daw po ang lucky charms na pwedeng gamitin para lumakas ang benta o lumakas ang kanyang negosyo. Ma'am, pwede kang gumamit ng money frog. Pwede rin maglagay ng mga wealth Buddha. At pwede ka rin maglagay ng Blind Fortuna na tatalakayin natin mamaya. Kung gusto mong umorder ng mga pampaswerte na yan, i-click mo lang yung picture dyan sa baba. Products po yan na nagpa-flash. Or sa description po, makikita mo may products dyan. Click mo lang po yan, diretso na yan sa kung saan mo yan mabibili. At para po sa comment ni Ma'am tungkol po sa tapatang pinto. Ma'am, yung mga magkakatapat na pinto, pwedeng lagyan niya ng blinds, kurtina. Kung katapat banyo, pwede rin maglagay kurtina, halaman. Kung yung area ay nasisikatan or maliwanag, pwede maglagay ng indoor plants. Kung hindi naman, kurtina, lagay kayo ng salt sa loob ng banyo. At para po doon sa mga tapatan ng pinto, hindi po maganda ang tapatan ng pinto. Tinatawag yan na death door. Kasi po, isa sa mga pinto na yan, makakakuha ng good luck energies, ang isa, bad luck. Kaya, mas maganda na lagyan ng blinds, lagyan ng kortina, pwede rin ang wulu, at pwede rin maglagay ng salt sa loob. Para pareho kayong magkakaroon ng good luck energies, walang makakukuha ng bad luck. So, ilan lang yan sa mga cure na pwede ninyong gamitin at madali ninyong mailalagay.
Meron ka bang ivy na halaman? Ang halamang ito ay swerte kapag nakatanim sa labas ng tahanan ninyo. Ito ay umaakit ng prosperity at nagbibigay ng protection laban sa mga negative energies or sa mga evil energies na pwedeng makaharm sa inyo. Ngunit po, kapag ang ivy ay tinanim mo sa loob ng tahanan mo, pwede itong magdulot ng bad luck sa inyo. Pwede itong magdulot ng pagkaubos at entrapment. Ayon po sa paniniwala, kapag ito ay inilagay sa loob ng tahanan, dapat po hindi ito hinahayaang lumago ng husto. At hindi rin dapat hinahayaang sumayad sa floor ng tahanan ninyo dahil nagdudulot yan ng grabeng kamalasan. Pwede nang maihawig sa nag-comment, ayon po sa nag-comment, gagapang sa hirap kapag nag-alaga ng gumagapang na halaman. Hindi po lahat ng halaman na gumagapang ay malas. Pagdating dito sa ivy na halaman, kailangan maging cautious po kayo sa pag-aalaga nito kasi kapag nagkaroon ka ng pagkakamali sa pag-aalaga nito, pwede nang magdulot ng grabeng kamalasan sa iyo. Pero kung nais mo lang na ang ivy ay ipasok mo sa loob ng tahanan mo bilang pang-purify ng air, pwede po yan. Iwasan mo lang na ilagay yan sa wealth area. Ang north at ang southeast, huwag mo ilalagay doon para hindi yan magdulot ng kamalasan sa iyo. At huwag mo rin hayaang lumago ng husto yung ivy mo, yung kung ano lang yung hugis ng paso, ganun lang siya kalaki. Pwede naman po. At ang mga vine plants po na money plants kagaya ng golden photos at mga iba pang uri ng vine plants na itinuturing na money plants, sila po ay swerte. Wala silang ibang negative meaning kapag pinasok sa loob ng bahay. Kaya pwede po silang ilagay sa loob ng tahanan natin. So iba po itong ivy plants na ito. Meron itong negative meaning na pinaniniwalaan kapag ipinasok mo sa loob ng bahay. Kaya ma'am, yung tanong mo po kung gagapang ba sa hirap yung nag-aalaga ng gumagapang na halaman, depende po. Depende sa kung paano inalagaan at depende sa kung paano ito tinanim at kung saan niya ito inilagay. Ito po ang nagdidikta kung siya ay suswertehin o siya ay mamalasin. So bago ka maglagay ng halaman, magtanong ka po muna para makatiyak ka na walang anumang negative energies o kamalasan na maidulot sa iyo sa huli. Para naman po sa nag-comment na talakayin ko, ang Blind Fortuna. Ang Blind Fortuna po ay isang Roman goddess ng fortune, luck, at chance. May mga tao na mahihilig magsugal ang gumagamit dito dahil sa paniniwala nila na ito ay magdudulot ng swerte sa kanila or bibigyan sila nito ng swerte. Ang Goddess Fortuna po ay pwede nating ilagay sa tahanan natin, sa negosyo natin. Tutulong ito sa atin para tayo ay magkaroon ng swerte o magkaroon tayo ng good fortune at mga pagkakataon. Para po, or mabigyan tayo ng gifts mula sa ating Blind Fortuna, kinakailangan po maglalagay tayo ng offering sa ating Blind Fortuna. Pwedeng maglagay ng, pwedeng mag-offering ng green candle, pwede rin ng insenso na ang flavor po ng insenso ay rosemary. Sa paglalagay po ng Blind Fortuna, dapat po nakalagay ito sa taas. Nakataas po. Kung may altar ka, ilagay mo sa altar mo. Pwede mong samahan or lagyan ng iba't iba pang uri ng lucky charm. Kahit naman po, kung napunuin mo ng coins, pwede rin isama sa kung saan nakalagay ang ating Blind Fortuna. Ngayon, kapag dumating ang panahon na sinuwerte ka na, yumamang ka na,
gamit yung blind fortuna na pampaswerte inilagay mo, iwasan mong gawin ang mga ito. Unang-una po, kapag kayo ay sinwerte na, yumaman na, iwasan ninyong maging reckless. Ang ibig sabihin, kapag kayo po ay yumaman na, iwasan ninyo ang impulsive decisions. So, ibig sabihin, mag-ingat kayo sa mga transaction ninyo para hindi kayo magkaroon ng problema sa pera o para hindi kayo ma-scam o kung ano pa man. Dahil pwedeng magdulot ng kamalasan sa inyo yan. Mabilis umikot ang wheel ng Goddess Fortuna. Bibigyan ka nito ng kamalasan kapag nagkaroon ka ng recklessness dyan sa negosyo mo or kung yumaman ka na at nagkaroon ng ganyang problema dahil sa kababayaan mo, magdudulot yan ng grabing kamalasan sa iyo. Sunod po, na bawal kapag kayo ay nagkaroon na ng good fortune gamit yung blind fortuna ninyo, iwasan nyo pong maging materyoso o maging materialistic. Iwasan nyo po kasi nagdudulot din yan ng kamalasan. Ayaw ng Goddess Fortuna na ganyan at pwede ring bumaliktad ang wheel at magdulot yan ng kamalasan sa inyo. Ganon din po yung pagiging lazy. Kapag yumaman na, hindi na kumikilos, iniintindi na lang yung o ang iniisip na lang tuloy-tuloy na yung pagyaman, pwede ring magdulot yan ng kamalasan. So, at disrespect. Ayaw na ayaw ng kahit sinong mga wealth deity ang disrespect. Nagdudulot talaga ng grabing kamalasan yan. Hindi alam ng iba na kapag naglagay kayo ng pampaswerte at yumaman kayo gamit yung pampaswerte na yan, huwag nyo silang i-disrespect sa pamamagitan ng pagtanggal ninyo sa pinaglalagyan ninyo. Hindi po tinatanggal yung mga pampaswerte sa negosyo, lalo na kung yumaman po kayo dyan. Pero kung hindi naman yan nagkaroon ng epekto sa inyo, pwedeng palitan yan. Pero kung kayo po ay yumaman gamit yung pampaswerte na yan, huwag nyo pong tatanggalin, mag-offer rin po kayo dyan bilang kapalit doon sa binibigay na swerte sa inyo. Kasi umiikot ang wheel, baka palitan yung swerte mo ng bad luck. At malaki ang magiging pagbabago sa buhay ng sino man na ganon ang gawin. So,